Praise God. Purihin ang Diyos. Magandang umaga po sa bawat isa sa atin. Tayo ay dudulog sa mga salita ng ating Panginoon. Ang way natin mula sa Book of Acts, chapter 7, verse 17, hanggang sa pagpapatuloy at mamaya ay jump tayo sa isa pang verse dito pa rin sa chapter 7 ng Book of Acts. Sabi rito sa verse 17 ng chapter 7 ng Book of Acts. But as the time of the promise was approaching, which God had assured to Abraham, the people increased and multiplied in Egypt until there arose another king over Egypt who knew nothing about Joseph. It was he who took shrewd advantage of our race and mistreated our fathers so that they would expose their infants and they would not survive. It was at this time that Moses was born, and he was lovely in the sight of God, and he was nurtured 3 months in his father's home. Jump natin dito sa verse 31 or verse 30. After 40 years had passed, an angel appeared to him in the wilderness of Mount Sinai in a flame of a burning thorn bush. When Moses saw it, he marveled at the sight, and as he approached to look more closely, there came a voice of the Lord, I am the God of your fathers, the God of Abraham and Isaac and Jacob. Moses shook with fear and would not venture to look. Verse 35, this Moses whom they disowned, saying, who made you a ruler and a judge, is the one whom God sent to be both ruler and the deliverer with the help of the angel who appeared to him in the thorn bush. Praise God. Ang Panginoon magpala sa mga salitang binasa natin. Sabihin natin, Amen. Praise God. Makupo tayo sa oras na ito. Praise the Lord. Purihin ng Diyos sa sandaling ito, mga kapatid sa pananampalataya at mga minamahal ng Panginoon. Naniniwala ba tayo dyan, mga kapatid? That we are the beloved of the Lord according to Ephesians chapter 1, if I'm not mistaken. Tayo ay mga minamahal ng Panginoon at kalakip sa mga kanyang minamahal. At naalala ko, ang ganitong title ay binigkas ng ating Panginoon, o binigkas ng Panginoon kay Daniel. Daniel, a beloved of the Lord. Si Daniel na minamahal ng Panginoon, at dahilan siya ay minamahal ng Panginoon, ay binigyan siya ng mga special na kapahayagan na ito ay hindi niya binigay sa kanino man. At ipinahayag niya mga bagay. So tayo, we belong to the beloved, sabi ng Banal na Kasulatan, and because we belong to the beloved, hallelujah, ibinigay niyang espiritu niya sa bawat isa sa atin. Is that right? Ibinigay niya ang kanyang espiritu sa atin, at tayo ay privileged people na binigyan ng mga bagay na kaalaman at pagkakilala, kapahayagan sa mga bagay ng Diyos, sa mga salita ng Panginoon, na ito ay hindi na pagtanto ng mga tao sa huling araw nito. Now, sa sandaling ito, sa biyaya ng ating Panginoon, ay allow me na mag-share sa inyo ng isang kaisipan, at ito ay binigyan ko ng isang ang pamagat na pag-uusapan natin ay may kinalaman sa
sign in the time of Exodus. Ito ay sabihin natin sign or signs kung meron man mga tanda, at pupunta tayo sa pinaka-huling, sabihin natin ultimate na tanda ng Diyos para sa Exodus. Well, ang Exodus, for our information, ay hindi lamang po ito pangalan ng aklat. Ang Exodus means exit. Ang ibig sabihin ng salitang Exodus is exit o paglabas. At kung ating pinapag-aaralan ang aklat ng Exodus ay pagkatapos ng Book of Genesis. Ang Book of Genesis it is the book of Gene. It is the book of the beginning. Ito ay aklat ng pasimula. Doon natin makikita ang creation, ang pasimula ng paglalang ng Diyos sa langit at lupa. Doon natin makikita ang origin ng hayop, ng tao, at kahit man, even the origin of sin ay naroon sa tinatawag na Book of Genesis. At pagkatapos ng Genesis ay merong isang bahagi doon. At alam natin na ang Book of Genesis ay naroon ang creation, naroon ang origin of man, at naroon din ang origin of sin, kung saan nag-ugat ang kasalanan. At paano ang kasalanan ay nakapasok sa sanlibutan, sabi pa ng Romans chapter 5 verse 12. At ngunit ang Diyos ay dito rin itinala ang ilang mga bagay. Hindi lahat ng bagay ay itinala po sa Biblia dahilan hindi ito ginawang detail. Dahilan sabi pa ng Book of John, the last chapter ng Book of John, ay kung ang lahat ng bagay ay tatala in particular sa buhay ng ating Panginoong Hesus, ang kanyang ministry, ang mga himala na kanyang ginawa, at sabi niya, kung lahat ng bagay ay itatala o ilalagay sa isang aklat, sabi niya, sa palagay ko, ay hindi magkakasya ang mga gawa ng Diyos sa napakaraming ang mga bagay na ginawa ng ating Panginoon sa mga aklat. So, niloob ng Diyos na meron tayo ngayon na 66 book na Biblia, at ito ay talaan lamang ng mga importanteng bagay na dapat maunawaan ng mga anak ng Diyos. At merong isang particular na panahon sa Book of Genesis nang Diyos ay nakipagtipan siya kay Abraham. And ang tinutukoy ko ay Genesis chapter 15. At doon sa chapter 15 ay ang Diyos ay nakipag-covenant kay Abraham, at ang covenant na ito ay kanyang tiniyak na sabi niya, si Abraham ay magkakaroon ng anak, at magkakaroon siya ng binhi, at magkakaroon siya ng maraming mga anak. Sa Genesis chapter 15 ay pinakita roon na ang dami ng kanyang binhi ay kasindami ng bituin sa kalangitan, at ipinakita niya nang ito ay ipakita ng Diyos kay Abraham, si Abraham ay sumampalataya sa salita ng Diyos. He believed kung anong sinabi ng Panginoon, at ganoon ang mga mananampalataya, ganoon ang mga anak ng Diyos, mga kapatid. Ang mga anak ng Diyos ay meron silang katulad ng childlike faith. Isang pananampalataya na kagaya ng bata. Well, napakaganda magkaroon tayo ng ganong pananampalataya dahilan ang bata kahit anong ipangako mo, paniniwalaan niya yan. It doesn't matter kung ang pinapangako mo sa kanya ay imposible, mahirap na bagay,
imposibleng bagay, basta ikaw ay nangako sa Kanya, sa sampalatayanan niya ang bagay na yan. I pray to God, may the Lord grant us this kind of faith, a childlike faith. At minsan po nagkakwento sa amin yung aming anak sa Australia. At minsan ay gusto nilang, minsan pinag-uusapan ng pagpunta dito sa Pilipinas. Yung aking apong panganay, masyadong excited po talagang pumunta sa Pilipinas. Minsan po, nagbabasa sila ng Bible at sabi nung tatay nila, let's go to Philippians. At sabi nung aking apo, do you mean that we are going to the Philippines? Book of Philippians yung pinag-uusapan. Tapos, minsan nakakuha siya, minsan sabi niya, hindi tayo makakapunta karaka sa Pilipinas kasi wala tayong pera. Mahirap, kailangan natin ng maraming pera. Minsan nakakuha siya doon sa isang bahagi, nakakuha siya ng coin. Sabi, Mami, I found the money. We have money. We can go to the Philippines. So that's childlike faith, brothers and sisters. Para sa ang ganitong klase ng pananampalataya ay ito ang in-illustrate ng ating Panginoon ng pananampalataya ni Abraham. Pinakita kay Abraham ang bituin, pinakita ang langit at sabi niya, ganyan karami ang iyong binhi. Wala siyang anak, pero si Abraham ay sumampalataya at kinilala ng Diyos ang kanyang pananampalataya na katwiran para sa kanya. So, doon sa chapter 15, ang Diyos ay nakipagtipan kay Abraham at doon sa tipang yon ay pinakita niya na magkakaroon siya ng binhi, magkakaroon siya ng anak at kasindami ng buhangin sa dagat. At hindi lamang yon, ang Diyos ay nagsabi pa na meron siyang lupain na inihanda para sa kanyang bayan, para sa kanyang binhi. So hindi lamang ang Diyos basta nangako na magkakaroon siya ng binhi para patunayan na gagawin ng Diyos na magkakaroon siya ng anak, bibigyan siya ng anak, bibigyan siya ng isang bansa, siya ay gagawing isang malaking bansa, ay sinabi ng Panginoon, meron akong lupain na ibibigay sa iyo. At ang lupain ito ay ang lupain na iyong kinaroroonan. At nang si Abraham ay nagsabi sa Diyos, paano ko malalaman na ito ay ibibigay mo sa akin? Sabi niya dito sa Genesis chapter 15, sabi dito sa verse na ito, tingnan natin ang Genesis chapter 15. So dito ay habang ang Diyos ay merong nakikipag-converse o nakikipag-usap kay Abraham, ang tanong ni Abraham, paano ko matitiyak na magiging akin ang lupain ito? Sabi ng ating Panginoon sa verse dito, sa isang talata rito, verse 7, and he said to him, I am the Lord who brought you out of the Chaldees to give you the land to possess it. See, kung merong binhi, kung merong bansa na kanyang ibabangon, sabi niya, sa chapter 12, ang sabi ng Panginoon, gagawin kitang isang malaking bansa. At ikaw ay aking pagpapalain, at ikaw ay gagawing pagpapala. At sabi niya, at verse 7, and he said to him, I am the Lord who brought you out of Ur of the Chaldees to give you this land to possess it. Ako ang naglabas sa iyo. So, ibig sabihin, mga kapatid, ang pinapakita rito, dahilan ako ang naglabas sa iyo, I take full responsibility. Aking kinukuha ang full responsibility. Ako ang naglabas sa iyo. Iniisip ni Abraham na siya ay maaari nang mamatay, matanda na siya. Ang sabi ng Panginoon, ako ang naglabas sa iyo. I take full responsibility sa iyo. And he said, verse 8, and he said, O Lord, how may I know that I will possess it or possess this land? At ang Diyos ay
tipan, pinakuha siya ng mga hayop, hinati sa dala-dalawa, at siya, ang Panginoon ay dumaan doon sa gitna ng pinaghati-hating mga hayop upang ipakita na ang Diyos ay nakipagtipan sa kanya. Ang sabi ng verse 13, next verse, verse 13, verse 12, now when the sun was going down, a deep sleep fell upon Abram, and behold, a terror, a great darkness fell upon him. So nakatulog siya, isang malalim na pagkatulog ang kanyang naranasan, just to para ipakilala lang kay Abraham na siya ay mamamatay, pero hindi kailanman kakalimutan ng Diyos ang kanyang pangako kay Abraham. Aalalahanin niya ang kanyang mga salita, whether na si Abraham ay mamatay, whether na siya ay alikabok na lamang at wala na at hindi na sa ibabaw ng lupa, pero tiniyak ng Diyos na kanyang ibibigay pa rin ang kanyang salita at pinangako kay Abraham. God said to Abraham, know for certain, pakatiyakin mo, know for certain that your descendants will be strangers in the land that is not theirs, where they will be enslaved and oppressed for 100 years. So sabi niya, pakatiyakin mo na ang iyong binhi ay magiging estranghero sa lupain na hindi sa kanila, at sila'y maglilingkod at maging alipin, at sila'y pahirapan sa loob ng 400 taon. Ang tinutukoy na 400 taong ito ay hindi ang pananatili nila sa Egypt, kundi ang buong panahon ng binhi ni Abraham mula kay Isaac sa kanyang paglaki, naranasan ng kanilang oppression sa kanya, kay Jacob, sa mga binhi, hanggang sa dumating na ang bayan, kahit si Joseph, isa sa anak ni Jacob, ay pinahirapan siya at naging alipin siya, ngunit siyang naging daan upang ang bayan ay makarating sa Egypt. Now, sabi rito ng the same chapter, sabi ng verse 15, and as for you, you shall go to your fathers in peace. Ikaw ay paroroon sa iyong mga magulang sa kapayapaan, and you will be buried at a good old age. Ikaw ay lilibing na mayroong hustong gulang. Verse 16, then in the 4th generation, they will return here. In the 4th generation, pag sinabing 4th generation ay most probably ito'y pinakita sa isang ang pinakita rito ay 400 years. After 400 years, pagkatapos ng 400 taon ay sila ay babalik. So sabi rito, as for you, then in the 4th generation, they will return here. Yung tinatawag na kanilang pagbabalik doon sa lupang yun ang Exodus. Do you get my point? Yun ang Exodus, yun yung exit nila o paglabas nila mula doon sa lupain na kung saan sila ay naging alipin, at sila ay babalik muli sa lupain ito, sabi niya, sa lupain na kung saan si Abraham at ang Diyos ay nagkaroon ng tipanan. At sabi nito, and it came about when the sun had set, it was very dark, and behold, there appeared a smoking, even the flaming torch, which passed between these pieces. On that day the Lord made a covenant with Abraham, saying, to your descendants I have given from the river of Egypt as far as the great river, the river Euphrates, the Kenites, and so on and so forth. Pinakita niya kung gaano kalaki at ang boundary at lawak ng lupain na ibibigay sa kanila. But
Gusto kong pagtunan ng pansin yung pinakita rito in the fourth generation, verse 16, in the fourth generation, they will return here, for the iniquity of the Amorite is not yet complete. So ang tinutukoy dito ay ang kanilang pagbabalik sa lupain. Ang pagbabalik nila sa lupain para ano? To possess the land. Lalabas sila o magkakaroon ng tinatawag na Exodus. Ang Exodus na yon ay ang paglabas nila mula sa lupain na sila'y naging alipin at sila ay doon nanahan sa mahabang panahon for almost 100 years, if I'm not mistaken. At pinakita rito, ang verse na ito, ng verse 16, sabi niya, then in the fourth generation they will return here, for the iniquity of the Amorite is not yet complete. Sa ibang version, the iniquity of the Amorite is not yet full. Hindi pa dumarating sa kasukdulan ang kasamaan ng Amoreo. Ang Amoreo ay ang Canaan, ang mga Canaanites sa lugar doon. Hindi pa, so ang Diyos ay makikita natin, ang Diyos ay He's a God of justice. Kaya say amen to that. He's a God of justice at hindi niya hinahatulan ang tao hanggat ang kanyang, hindi sila umaabot sa pinakasukdulan ng kanilang kasalanan. So pinakita rito, pinakita niya na ang Exodus ay mangyayari sa ika-4 na generation. So makikita natin sa ika-4 na nasali ng lahi. So kung si Abraham ay naging anak niya si Isaac, then si Isaac, yun ang first generation, then naging anak niya si Jacob, then si Jacob ay naging anak niya, ang 12 patriarka, yun ang pagbilang ng mga generation. Then, mula doon, ang sumunod na generation ay yun yung panahon ng tinatawag na Exodus o paglabas nila. Pero ano yung bukod sa bilang ng taon, ay meron pong pinakita na ilang mga sign o palatandaan na ang Diyos ay gagawin niya na ang kanyang pangako. Una ay pinakita rito ay yung unang binigay na bahagi dito ay yung bilang na fourth generation o yung 400 years. So, kung ating itutuloy ang bahaging ito, bigyan natin ng pansin ang sumunod na pagpapahayag para ipakita ang isa sa mga tanda. So bukod sa bilangan ng taon, and then ang sumunod na pagkakakilanlan ay yung binasa natin kanina sa aklat ng Book of Acts, chapter 7. Book of Acts, chapter 7. So tandaan natin mga kapatid na ang bawat salita ng Diyos, especially ang pangako ng Panginoon, ang pangako niya ay hindi lamang ito basta pangako. Ang pangako ng Diyos ay nakaakibat dito, nakalakip ito sa plano ng Diyos. Kasi amen to that. So, makikita natin bakit ang pangako ay kanyang gagawin. Bakit ang pangako ay kanyang tutuparin? Because ito ay nakapaloob sa plano ng Diyos. So kung ang pangako niya ay hindi niya gagawin, then maapektuhan ang kanyang plano. So makikita natin yung tinatawag na chain reaction ito. Kapag hindi tinupad ng Diyos ang kanyang pangako, then maapektuhan ang kanyang plano. So mga kapatid, kung ikaw ay
merong kang hinahawakan na pangako ng Diyos, well, matitiyak mo na gagawin niya ng Diyos dahilan ito ay may kinalaman sa plano ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Partikular sa plano ng Diyos sa iglesia o kaya plano ng Diyos sa individual na mga mananampalataya. So praise God, purihin ang Diyos sa ganitong kanyang biyaya sa bawat isa sa atin. So napagandang kaisipang yan na ang pangako ng Diyos ay nakapaloob sa plano ng Diyos na kanyang isasagawa. So sabi nito ng chapter 7, balikan muli natin yung verse na ito ng Exodus, or rather, Book of Acts. Verse 17 ng chapter 7. But as the time of the promise was approaching, dahilan ang panahon ng pangako, yung panahon ng pangako ay nalalapit na para saan? Para sa katuparan nito. Nang ang pangako ay nalalapit na sa kanyang katuparan, na ipinangako na, ang sabi nito, which God had assured, na ito ay tiniyak ng Diyos kay Abraham. Bakit ito tiniyak? Dahilan sa tipan. Because of the covenant. Dahilan sa tipan na kanyang ginawa, yun yung salitang God had assured. God had assured to Abraham, the people, ang sumunod na pinakita diyan na tanda na papunta na talaga sa Exodus, ay ang unang ginawa ng Panginoon bago ang Exodus na ito ay yung pagdami ng population ng bayan ng Diyos. Ang paglaki ng bilang, ang paglaki ng populasyon ng Israel doon sa lugar ng Egypt na hindi nila mapigilan, at kahit anong gawin ni Paraon, napigilan ang kanilang paglobo ng kanilang populasyon ay hindi nila mapigilan dahilan ito'y gawa ng Diyos. Anumang bagay na gawa ng Diyos, walang sino man na kayang pumigil dito. Can you say amen to that? Walang sino man na kayang pumigil dito, not even, hallelujah, kahit man ang kaaway, not even Satan, not even the world, not even the government, not even the king sa panahong yon. Kahit man ang hari sa panahong yon ay hindi niya kayang pigilan ang pagdami dahilan ito ay blessing ng Diyos para sa anak ni Abraham. Para kay Abraham at sa kanyang binhi. So, sa ganitong bagay, the people increased and multiplied in Egypt. See? Ang bayan ay dumami, kagaya ng alam natin sa kasaysayan ng Exodus, napansin nila na lumalaki, lumulobo ang populasyon ng Israel at sabi ni Paraon ay hindi mainam na ganito ang mangyari. Dapat mapigilan ang kanilang population. Dapat suppress sila. So ang ginawa nila ay pinahirapan nila ang Israel, pinahirapan nila ang mga kalalakihan upang mapigilan nila ang ganitong bagay. Ngunit the more na kanilang ginagawa ito ay the more ng paglobo ng kanilang population. At gumawa na sila ng nang hindi na nila mapigilan pa, gumawa na sila ng isang batas. Ng lahat ng lalaki ay, papatayin na ipapanganak, ngunit ang mga kababaihan ay pwedeng pabayaang buhay. But verse 18, pansinin natin ang verse 18. So kung verse 17, as the time of the promise was approaching, which God had assured to Abraham, the people increased and multiplied in Egypt. Verse 18, until there arose another king
over Egypt who knew nothing about Joseph. Ang account na ito ay mention din mismo ng Book of Exodus. Ito ay kinote ni Stephen. Ang nababasa natin chapter 7, ito ay kanyang pangangaral o ito ay kanyang pagtayo at pagdefense sa kanyang pananampalataya. Na siyang naging daan bakit siya ay binato sa bandang huli ng kanyang pangungusap. Dahilan pagkatapos niyang saysayin ang kasaysayan ng bayan ng Israel, kanyang sinumbatan ang mga taong ito na sabi niya, kayo ay hindi naniniwala, hindi sumasampalataya sa ganitong bagay. Kaya siya ay pinatay at binato. Pero, kagaya ng sinabi ko, si Stephen ay kinote niya ang words na ito exactly from the book of Exodus. Exodus chapter 1. Sabi rito, verse 7, 1 verse 7, but the sons of Israel were fruitful and increased greatly and multiplied and became exceedingly mighty so that the land was filled with them. Imagine mga kapatid, ang lugar ng Egypt ay halos napuno na ng mga Israelites. Now, puno na ito ng mga Israelita. Verse 8, now a new king arose over Egypt who did not know Joseph. Alam niyo ba mga kapatid, ang pinaka, sabihin natin, ang paglobo ng population ng Israel ay nag-start nang sila'y naroon sa Egypt. Binigyan sila ng isang lugar doon at sa mga unang panahon ay favorable ang mga pangyayari dahilan nandun si Paraon na nagbigay ng pahintulot sa mga anak, sa mga kapatid ni Joseph at sa kanyang ama upang mag-settle down sa lugar ng Egypt. But habang tumatagal ay nagpasimula ng lumaki at lumobo ang kanilang bilang hanggang sa namatay ang Paraon na nagkaroon ng panaginip na ininterpret ni Joseph na naging daan bakit sila ay nakarating sa Egypt. Ngunit, alam niyo ba, pansinin ninyo, what I'm trying to say mga kapatid, the sign ng Exodus, meron tayong mga signs na pinakita. But the very ultimate sign na gusto kong bigyan ng pansin ay yung panahon na merong bagong hari na dumating o bumangon sa lugar ng Egypt. Na hindi siya nakakakilala kay Joseph. Now, a new king arose over Egypt who did not know Joseph, and he said to his people, behold, the people of the sons of Israel are more mightier than we. Come, let us deal wisely with them, or else they will multiply, and in the event of war, they will also join themselves to those who hate us and fight against us and depart from the land. So dahilan sa ganitong bagay, nang bumangon ang bagong hari sa Egypt. Yun ang naging kanyang idea na pigilan ang paglobo ng populasyon ng mga Israelita dahilan outnumber na sila, mas malaki na ang bilang ng Israelites sa kanila. At kapag sila ay merong bansang nakipagbaka sa kanila at kumampi ang Israel doon sa kanilang
doon sa kanilang kalaban, tiyak na makakatakas at makakaalis sila at magiging malaya sila sa lugar ng Egypt. So, sabi ng panukalang ito, atin silang pigilan, tayo ay let us deal wisely with them or else they will multiply. At sabi niya, so they appointed taskmasters, verse 11, from them to afflict them with hard labor, and they built for Pharaoh strange cities, Pithom and Ramses. So alam niyo ba, ang isa sa aking binibigyan ng pansin sa oras na ito, patungkol sa sign ng Exodus. Panahon na ng pag-alis, panahon na ng pagtakas, ay ang pagbangon ng bagong hari sa lugar ng Egypt. Ang pagbangon ng bagong hari sa lugar ng Egypt ay minention ito mismo ng chapter 1 ng Exodus, na pinakita na ito ay ginawang tanda na yung pagbangon ng bagong hari ay naging dahilan para, ano sabi rito? Para ang plano ng Diyos ay kanyang isakatuparan na. Amen. So alam nyo, ang sinabi ng book of Romans chapter 9, sabi rito ng Romans chapter 9, verse 17. Sabi ng verse 17, for the scripture says to Pharaoh. Sino yung bumangon na new king, bagong hari, is Pharaoh. For the scripture says to Pharaoh, for this, what? This very purpose, I raise you up for what? To demonstrate my power in you and that my name might be proclaimed throughout the whole earth. Basahin natin sa Tagalog. At sinabi ng kasulatan kay Paraon, sabi rito, sinabi ng kasulatan tungkol kay Paraon, dahil sa layong ito, sa layuning ito, dahil sa layong ito, ay itinaas kita o binangon kita upang aking maihayag sa pamamagitan mo ang aking kapangyarihan at upang ang aking pangalay makilala o maitanyag sa buong kalupaan. So the purpose ng Diyos sa pagbabangon kay Pharaoh ay unang-una para gawin ang kanyang tipan kay Abraham, para gawin ang kanyang pangako kay Abraham na kanyang sinabi, sa panahon ng ika-4 na sanlilahi, ibabalik ko ang iyong binhi, ang iyong bayan, ang iyong binhi dito sa lupang ito. Ika-4 na nasali ng lahi, wika niya, ay dadalawin ko ang iyong binhi at sila ay lalabas sila na merong malaking pag-aari. A great substance. So dito sa puntong ito, ay ang pagbabangon ng Diyos kay Paraon ay siyang hudyat ng Exodus. Nakukuha niyo yung punto ko, mga kapatid. Ito ang pinakita, kaya doon sa Acts chapter 7 na binabasa natin kanina. See? Until, verse 18, there arose another king over Egypt who knew nothing about Joseph. It was he who took shrewd advantage of our race and mistreated our fathers so that they would expose their infants and they would not survive. Dito sa panahong ito, ang pagbangon ng isang bagong hari, ang pagbangon ng isang bagong hari sa Egypt ay naging hudyat ng ang Diyos ay malapit na o panahon na, hindi lamang malapit. Yung tinukoy na malapit na maganap ang pangako ng Diyos ay ang pag-start ng paglobo ng kanilang population.
Pero, ang eksaktong panahon ng kanyang pagkuha sa bayan ng Diyos, pagpapalabas sa bayan ng Diyos, ang eksaktong pinakita niyang tanda ay ang pagbangon ng bagong paraon. Now mga kapatid, sa ganitong bagay, dahilan gusto ng Diyos pakilala ang kanyang pangalan, ngunit sabi niya kay Moses, ito naman yung panahon ng Diyos ay nagbangon. Hallelujah. So makikita natin sa panahon na ang plano ng Diyos ay may isa sa katuparan niya na ang mga bagay ay magkakaugnay na nangyayari. Ang mga bagay ay magkakaugnay na nangyayari. Kagaya ito ng isang yung domino effect, yung chain reaction, you will move a certain piece, the first piece, at ito'y magtutuloy-tuloy ang lahat ng bagay. Ang lahat ng ito hanggang sa matapos ang lahat. So, sa panahong ito, ay binangon naman ng Diyos si Moses. Sabi dito ng verse 20, ng Acts 7, it was at this time. It was at this time. Mapapansin nyo yung mga salita na ginamit dito ni Stephen. Ginamit yung time of the promise. Time of the promise was approaching, at sumunod niyang ginamit yung salitang until there arose another king over Egypt. And verse 20, it was at this time that Moses was born. Alam niyo, pinapakita mga kapatid, sa panahong ito, ang lahat, it fall into its perfect place. Everything fall into its perfect place. Bawat bagay, bawat piyesa ay nahuhulog sa kanyang eksaktong lugar. Sa panahon ito na si Moses ay pinanganak, sa panahon ding ito ay ito naman yung pinaka mabigat na panahon. Well, wisely, kumbaga sabihin natin, kung ang planong ito ay tayo magpaplano, dapat si Moses ipanganak hindi sa panahon ng persecution para maingatan. Pero eksakto kung kailan, nandyan ba kayo mga kapatid? Eksakto kung kailan naroon ang edict na lahat ng lalaking ipapanganak mula sa mga Hebreo, lahat ng lalaking ipapanganak ay kinakailangang mamatay. Or otherwise, kung hindi sila mamamatay at birth, kinakailangan silang itapon sa Nile River. But ito naman ang panahon na niloob ng Diyos, ipanganak ang Moses. Ipanganak ang lalaking ito. Well, gusto ng Diyos ipakita sa mga anak ng Diyos, siya ang may control ng lahat ng mga bagay. Ang Diyos ang siyang may control ng lahat ng bagay. Siya ang may plano nito, siya ang direktor, siya ang scriptwriter, siya ang may plano nito mula sa pasimula hanggang kawakasan. At kung saan niya ilalagay ang mga pangyayari. And brothers and sisters, napaka-kamangha-mangha na ito ay ginawa ng Diyos sa panahon ng persecution, sa panahon na kinakailangan ng mga bata ay patayin, ang lalaking bata ay kinakailangan mamatay. Ito naman ang panahon na si Moses ay ang lalaking isa sa anak ni Jochebed at ni Amram sa lahi ng Levi ay ipinanganak. At hindi lamang siya basta gayon, kundi dahilan alam nila mahirap ng panahon, pinaanod sa Nile River habang nakatingin ang kanyang ating si Miriam.
at binabantayan kung saan siya makakarating hanggang sa nakita niyang siya ay kinuha ng anak na babae ni Paraon at siya ay kinupkup at pinalaki at pinag-aral sa lahat ng karunungan dito sa lugar ng Egypt. Mga kapatid, ito ay preparation ng Diyos para kay Moses. As what? As a deliverer. It is God's preparation for Moses para siya ay ilagay as a deliverer. Well, mga kapatid, I believe, after he learned all the wisdom and the education, dito sa verse 22, Moses was educated in all the learning of the Egyptians, and he was a man of power and words and deeds. But I believe, mga kapatid, although 40 years had gone, 40 years ay nakalipas, at hindi na-exercise ni Moses ang ganitong bagay, pero naniniwala ako, paano siya hinubog within this 40 years, ay paghahanda ng Diyos sa kanya para gamitin siya sa panahon ng Exodus. Well, lagi nating narinig, at mula na ako'y nakakapakinig ng pangangaral, ay lagi ko narinig na kinakailangang alisin lahat kay Moses ang lahat ng kanyang mga natutuhan. Well, mga kapatid, ang karanasan ng isang tao na kanyang naranasan ay hindi mo ito pwedeng alisin sa kanila. Nakatatak ito sa kanyang memorya. Nakatatak ito for even though 40 years had expired, ay nakalipas. Pero I believe, ang ginawa, ang preparation, ang education na kanyang pinahintulot ng Diyos sa kanya, ay nagamit ng Diyos. Ginamit ng Diyos ito, purpose ito ng Diyos na ma-educate si Moses sa ganitong bagay para siya i-prepare sa isang gawain. Tingnan ninyo si Paul. Si Paul ay natuto siya sa paanan ni Gamaliel. Siya ay naging well-versed sa Scripture, pero anong nangyari? Yung karunungan ito ay ginamit ng Diyos para si Paul ay gamitin ng Panginoon sa pangangaral ng Ebanghelyo sa Gentile. Diba? So makikita natin na ang mga bagay na tinutulot ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin ay may purpose ang Diyos. Ang anumang mga bagay, whether it is secular education, ay preparation ito ng Diyos para gamitin niya para sa kanyang plano. Now, mga kapatid, my point is this. Maring ang ating oras hindi magiging sapat. Pero, ang gusto kong ipakita, kung sa panahon ng Exodus, ang sabihin nating ultimate sign ng panahon na sila ay aalis sa lugar ng Egypt, ay ang pagbangon ng panibagong hari, ng pagbangon ni Paraon upang sa pamamagitan niya ay gamitin upang ipakilala ang kanyang dakilang pangalan. Na mga kapatid, ang ating panahon ngayon ay hindi lingid sa bawat isa sa atin. And last time ay na-mention ko na rin ang bagay na ito. Na habang ako ay tumitingin, ay nakita ko ang pagkamatay ng nakaraang Pope. At that time ay nasa panahon pa lang pag-start ng conclave. Ito ay ang pagpili ng bagong Pope. And you know, kamakailan lamang, just recently, kailan yon? Friday ba? Ay meron na pong napiling bagong Pope. At ito ay bagong leader ng Roman Catholic. Although ang Vatican ay isang napakaliit na syudad, pero ito ang pinaka-trono o kanyang seat of power ng pinaka-ulo ng
sabihin natin ng Catholic religion. Ito ang pinaka lugar na doon ang pinaka trono niya. Now, gusto kong i-mention muna sa inyo, and perhaps maring ilan sa inyo ay nakabasa nung isa sa quotation ng ating kapatid Barbanham. At gusto kong tingnan ang bahaging ito. Pakita sa inyo ang isang quote ng ating kapatid Barbanham, na ito ay kanyang pinangaral, I think, year 1954 rather. So mapansin nyo dyan, ang paksa niya ay Acts of the Holy Spirit, 1954, December 19, 1954. Isa sa, mahaba ito, pero ang isang parte na kinuha ko ay sabi rito ng ating kapatid, I believe one of these glorious days when this united confederation of church goes together and the new Pope is brought out of the United States and put over there according to prophecy. Then they'll form an image like unto the beast. And I tell you, the true church of God will be drawn together. The real true believers out of Methodist, Baptist, Presbyterian, Pentecostal, Nazarene, Pilgrim, Holiness, whatever they be, will go together and cemented by the love of God that make the body of the Lord Jesus Christ. All the believers, the agnostics and shallow-minded will be cast to one side and they'll go right on into the confederation of churches. Dito sa statement niyang ito it is year 1954. Mamaya meron akong papakita sa inyo na sino ang Pope sa panahong ito. At bago niya nang sabihin niya yung pangungusap na ito, na kanya pinahayag, I believe one of this glorious day when this united confederation of church goes together and the new Pope is brought out of the United States. Alam niyo ba na ang bagong halal na Pope ngayon, na siyang, sabihin natin, reigning ngayon, nag-start ng kanyang reign, siya ay galing sa Amerika mismo. Actually, ang kanyang nationality is America. Siya ay ipinanganak sa Chicago mismo. Medyo confused ako nung mga nakarang araw about the last Pope, the late Pope Francis, ay dahilan siya ay tinatawag na siya ay Latino at sa Argentina nasa bahagi ng South America. Pero tinignan ko, ang Argentina hindi siya parte ng Amerika. Ang Argentina ay isang bansa mismo sa parte ng South America. Pero hindi siya part ng Amerika. Isang malaking bansa ang lugar ng Argentina at doon doon ipinanganak yung huling Pope na tinawag na Pope Francis. Ngunit ang kasalukuyang Pope ngayon na nanalo sa boto sa conclave at in-announce, siya ay galing mismo sa Amerika. Na tinawag itong New Pope. The new Pope is Cardinal Robert Prevost, the first American Pope. Siya ay 69 of age
at ang country niya is United States. At kinuha niya ang pangalang Pope Leo XIV. Mga kapatid, ang bagay na ito ay maring ang ilan ay hindi nila tinitingnan ang mga significance. Pero alam niyo ba na merong mga pope na siyang naging daan? May mga pope na naging daan paano, kagaya ng sinabi ng Revelation chapter 13 na ang isang ulo ng hayop ay waring nasugatan sa ikamamatay. Ngunit ang ulong ito na nasugatan ay muling nabuhay. Well, merong isang panahon sa kasaysayan ng papacy na nanghina o nawalan sila ng lakas, na tila sila ay nasugatan, na tila ay ikamamatay na. Pero bago ko puntahan yung bagay na yon, ay pinapakita ko, at kung babalikan natin, muli yung pinahayag na ating kapatid. Sabi niya, when this United Confederation of Church goes together, kasabay ng pagkakaroon ng Confederation of Church, yung ecumenical movement, and the new Pope is brought out of the United States. Alisin ko muna ang bahaging ito. Sa panahon ito ng 1954, ang Pope, ang kasalukuyang Pope noon ay si Pope Pius XII. Yung sa panahon ni Branham, ng kanyang ipahayag ang pangangaral na ito at ipangusap ang sabihin nating prophecy ito. Ito ay ang kasalukuyang Pope noon ay si Pope Pius XII. Siya ang sumunod doon kay Pope Pius XI na sa panahon niya ay pinagtibay yung tinatawag na Lateran Treaty. Yung Lateran Treaty ay ito po yung naging, sabihin natin, naging sagot doon sa matagal nilang, dahilan yun yung panahon na nang ang Italy ay sakupin nila ang Rome at gawing pag-isahin ang gobyerno at sakupin nila at gawin nila na ang Rome as the capital ng Italy. Ito ay nangyari 1870. Sa panahong yon ay doon nawalan ng kapangyarihan ang Papa. Doon siya nawalan ng kapangyarihan. Ito yung panahon na nangyari, natupad yung Revelation chapter 13 na isa sa ulo niya na waring nasugatan sa ikamamatay. Na sa panahong yon, ang temporal power ng Pope ay nawala. Nawala ang kanyang temporal power. Nawala yung almost 1,000 years or more than a millennium na kanyang pamamayagpag during the time of Dark Ages. Mula sa panahon ng sa pag-start ng Smyrna hanggang sa nagkaroon ng Thyatira and Pergamos, inyong pinaka mabigat at Dark Ages na 1,000 years. So pagkatapos nito, ay ang papacy ay nawalan sila ng kapangyarihan at hanggang sa almost 60 years, 6 decade ang nakalipas na walang ganitong kapangyarihan ang Pope. Nandun lamang ang mga Pope na ito ay tinignan ko kung sino-sino ang mga Pope sa panahong yon.
hindi ko na itala yung mga pope sa kasalukuyang. Pero, yung ilang mga pope na ito, ay tinawag nila ang kanilang sarili na prisoner of Vatican. Na nandun lamang sila sa loob ng Rome, o nandun lamang sila sa loob ng Vatican at di sila lumalabas, hindi sila nakikilahok. Ibig sabihin, ayaw nilang magpasakop doon sa government ng Italy. Pero, nang bumangon ng naging Pope, si Pope Pius XI. Pagdating ng nag-start ang kanyang reigning, well, ang Pope na ito ay hindi po, kapag itinatala sa history ang kanilang pangalan at ang panahon nila, hindi po ministry ang nakalagay doon, kundi reigning. Ibig sabihin, naghahari ang mga Pope na ito. They're reigning. So, ang kanyang pagre-reign ay from 1922 to 1939. At ng 1929, doon sila nagkaroon ng tinatawag na Lateran Treaty upang dito ngayon na ibalik yung kapangyarihan ng Pope. At naihiwalay, kilalanin ng Italia ang Rome na separate na kapangyarihan sa kanila, separate state na siya ay nag-govern sa kanyang sarili, at ito ay naging daan para makapanumbalik muli yung tinatawag na waring ulong nasugatan sa ikamamatay at muling gumaling. So, pagdating ng 1929, ay nag-start at sinundan siya from 1939 to 1958 ni Pope Pius XII. Si Pius XI yung nagkaroon ng Lateran Treaty, si Pius XII siya naman ang sumunod. Sinundan niya yung pangalan nung nakaraang Pope na kanyang sinundan. Kinuha niya ang pangalan at siya ay naging Pius XII. At ito yung panahon ng 1954, ito yung Pope sa panahon na pinangaral ni Branham ang pangangaral na ito. Nasabi niya, ang pagbangon ng isang bagong Pope mula sa United States. Pero mula noon ay walang nagiging Pope na galing sa Amerika. Diba? Lahat ay galing sa Italia, karamihan ay galing sa Italia. Ito, pagdating kay Bergoglio, yung si Pope Francis, ay siya ang unang papa na hindi nang galing mismo doon sa Italia. So, pagdating ng, alam niyo, pagdating po ng mga somewhere 19, meron po siyang isang pangusap dito. Ito ay pangangaral ng ating kapatid Branham sa 1961. Ito ay the 70th week of Daniel. 1961, ito ay August 6, 1961. Ang sabi niya rito sa paragraph 169, when the church goes up, then the confederation, yung tinutukoy niya ay yung ecumenical movement, yung pagkakaisa ng mga relihiyon ang kanyang tinutukoy. When the church goes up, then the confederation, the sleeping virgin, yung natutulog na mga birhen, at ginamit niya, sabi niya, Methodist, Baptist, Presbyterian, lukewarm Pentecost, all of them together with a confederation. So pinakita niya na sila ay magsasama-sama rito, which they already got their big regime now. And when they do, they'll make a covenant, and well, now, this new Pope, meron siyang ginagamit dito na this new Pope that we got now wants to bring all in. So kung pwede kong display yung part na ito.
So medyo medyo maliit lang. Pero sabi rito, ulitin ko, when the church goes up, then the confederation, so pinapakita niya pag alis ng iglesia, ito ang tinutukoy niya ang pag-agaw. Then the confederation, the sleeping virgin, dahilan sila yung mga naiwan, mga sleeping virgin, Methodist, Baptist, Presbyterian, Lukewarm, Pentecost, all of them together with a confederation, which they've already got their big regime now. Bakit niya tinutukoy yung na meron na silang paghahari o regime now, so parang nagpapasimula na, and when they do, they'll make a covenant. So pinagsasama niya yung patungkol sa 70th week of Daniel, sabi niya they will make a covenant. So magkakaroon ng kasunduan sa pagitan ng Israel at ng Pope. Sabi niya, and will know this new Pope that we got now, na meron tayo ngayon. Mamaya papakita ko ang kasalukuyang Pope sa panahong ito ng 1961 is si Pope John the 23rd. Pope John the 23rd, ang kasalukuyang Pope dito. So wala na yung isang Pope kanina na noong 1954. That we got, and will now this new Pope that we got now wants to bring them all in. Can't you see the thing heaping right up? Sabi niya, nakikita niyo ba na ang mga bagay ay papunta na sa bagay nito? Going to give a talk on it and bring them all in first time for hundreds of years, 1,000 years or two. Ang tinutukoy niya rito, ito ay bagong pangyayari na ang mga relihiyon ay magkakasama-sama. Na hindi ito nangyayari sa mga nagdaang-daan at libu-libong taon. It's ever been done. But now, He is to bring them all in together and make a confederation. And in there, the Jews will accept it. Oh my glory, hallelujah, praise be to our God, who lives forever and ever. There you are now, brothers. It's just as simple as a little kid could see, the confederation of bringing Jews and Protestant and Catholic together. So pinakikita niya dito na sabi niya, but now He is to bring them all in together and make a confederation. Ang tinutukoy ng ating kapatid dito, dahilan si Pope John 23rd, na siyang Papa noon, nag-reign siya 1958 to 1963. So kung 1961 yung kanyang message na 70 weeks of Daniel, siya ang Pope sa panahong ito. At alam niyo ba, si Pope John 23rd ay kanyang binuhay yung tinatawag na Second Vatican. Ito ay patungkol sa ecumenical movement, yung pagsasama-sama ng mga churches. So binuhay niya itong Pope na ito, si Pope John 23rd. Yan ang dahilan bakit si Branham nangungusap ng ganitong bagay. And exactly doon sa bagay na kanyang pinaniniwalaan, and there will come a time na sabi niya na ang Papa at ang Hudyo ay magkakaroon ng tinatawag na covenant. Na kung ating titingnan, mga kapatid, makikita natin na talagang sa panahon after ng Lateran Treaty ay nakabalik na talaga sa kapangyarihan ang Papa sa kanilang kapangyarihan dahilan ng si Pope Paul VI. Yung Pope na ito ay nagkaroon siya ng pinakamagarbo
sa panahon ng kanyang coronation. Kung babasahin niyo ang coronation sa kanya, siya ang kauna-unahang muli nang maibalik ang Pope sa kanyang kapangyarihan, ibinalik uli yung paglalagay ng tiara doon sa kanyang ulo. Na ito ay yari sa mga mamahaling bato at siya ay kinoronahan ng panahong ito nang siya ay maupo. Si Pope Paul VI noong 1963. Now, alam nyo, tinitingnan ko ang ilang mga bagay na ito. So kung inyong i-search sa history o sa Google ang mga pangalan aking tinukoy, makikita niyo gaano ka-glorious ang nangyari first time uli in the history na naibalik ang ganitong dahilan sa panahon ng Pope ay naging yung Vatican prisoner, hindi sila lumalabas doon yung nakita nyo paglabas ng Papa doon sa anong chapel yun? Sistine Chapel ba yun? Paglabas niya roon ay doon niya binebless yung mga crowd. Sa ilang panahon, hindi nangyari yun. Pero, nang makabalik ito, ay hindi lamang yun ang nangyari, kundi sa panahon ni Pope Paul VI ay kinoronahan siya. At alam niyo, ang pinapansin ko sa panahon ito, ang pagpapalit ni John 23rd at ni Pope Paul VI is 1963. At alam niyo ba, para lang sa ating kaalaman, alam natin sa panahon ng 1963, ito naman yung panahon ng opening of the seal. I just noticed it. Napansin ko lang ang bagay nito. 1963 yung pagpapalit sa pagitan ni John 23rd at ni Pope Paul VI. At ito yung kagaya ni sinasabi ko, siya yung pinakamagarbong papa na naluklok. And then, hanggang tumagal siya sa year 1978. Pagkatapos ng 1978, pinalitan siya ni Pope John Paul I. Ngunit siya ay 33 days lamang at inatake siya at pinalitan siya ni Pope John Paul II. So mga kapatid, what I'm trying to say now ay sabi kong hindi ba natin papansinin ang mga bagay na nangyayari ito sa mundo? At ang pagpapalit ng bagong Pope ngayon, na siyang eksakto na pinakita na kagaya ng sinabi ni Brother Branham, ngayon isa siyang American Pope. Di natin alam kung ano ang kanyang mga panukala, mga plano, mga bagay na gagawin, pero naniniwala ko lahat ng bagay na kanyang gagawin ay ayon lamang kung ano ang tinakda ng Diyos para sa panahong ito. So kung ating bibigyan ng pansin, well, nasaan na tayo ngayon? Hindi kaya malapit na rin ang Exodus? Hindi kaya malapit na rin ang Exodus? Ang ating Panginoon, or rather ang ating kapatid, Brother Branham ay nangaral ng third Exodus. The first Exodus is the Exodus na nangyari sa Israel. Ang second Exodus ay ang paglabas natin sa ating kasalanan at nang tayo ay akayin ng pillar of fire ng Holy Spirit mula sa kasalanan tungo sa panibagong buhay, ay yun ang pinapakita ng ating kapatid. Ngayon, ang tinutukoy niyang third Exodus ay ang paglabas naman ng mga mananampalataya mula sa denomination. Ang Exodus na ito, ang pag-exit nila mula sa mga denomination. But ngayon, meron tayong isa pang Exodus na inaantay. Ito ang ating pag-alis dito sa ibabaw ng sanlibutan. At mga kapatid, I believe, with open eyes,
ay tingnan natin ang mga bagay na nangyayari sa uling maaraw nito. Not with a close eye, hindi, sinabi ni Apostol Pablo, hindi na lumakad tayo na nakakaalam ng plano ng Diyos. Kagaya ng wise, kagaya ng pantas, hindi kagaya ng mga mangmang. Lumakad tayo ngayon na nasa kalooban ng ating Panginoon. Let's redeem the time. Di natin alam. Pero kung ang mga bagay na ito ay pinapakita na ng kasalukuyang kaganapan, laging sinasabi ng ating kapatid, ang prophecy, it's made clear by modern events. Or modern events made clear by prophecy. So this is the very first time na nagkaroon ng American Pope. At naniniwala ako na ito ay hindi coincidence. Can you imagine at that time, ang Pope noon sa panahon yun is si Pius the 12, at ang sumunod ay isa pa ring Italiano. At ang mga sumunod sa kanya, dahil ang huling Pope lamang na marahil ay dahil si Barbanham ay namatay na 1965, naabutan pa niya si Pope Paul VI. Dahil si Pope Paul VI ay hanggang 1978, so namatay siya 1965. It's 2 years after ng kanyang coronation ay nagpatuloy ang ating kapatid. Pero lahat ng ito, hanggang sa siya ay namatay, walang American Pope na bumangon. Yun bang kanyang sinabi ay pwedeng ibalik sa kanya sa accusation that he is a false prophet? But after 1954, kung 1954 hanggang 2004 is 50 years, then plus ngayon ay nasa 2025, almost 70 years after bago naganap ang ganitong bagay. Dahilan, ang plano ng Diyos, ang salita ng Diyos ay magaganap eksakto sa panahon ng plano ng Diyos. Let's take it to the heart, brothers and sisters. Ating kunin ito, hindi lamang sa pagpabaliwala ng mga pangyayari ngayon, kundi tingnan natin ito sa pamamagitan ng perspective ng mga salita ng Diyos. Because there will come a time, ako'y nag-iisip, paano ang sinabi ng ating kapatid Barbanham na Revelation chapter 13 na ang ikalawang hayop dito ay ang Amerika. Diba? The second beast, doon sa chapter 13, ang unang pinakita ay ang beast, pero yung sumunod na beast, yung una galing sa dagat, alam natin kung ano yung beast na yun yung Rome, pero yung second beast, na merong dalawang sungay na kagaya ng kordero, ay pinakita niya na ito ay ang Amerika. At yung Amerika, at yung, sabi rito, yung beast na ito, yung second beast na kagaya ng tupa, na may dalawang sungay, ay siya ang magbibigay, buhay dun sa image of the beast. Hindi bagat konektado ang mga bagay nito. Mag-iisip ka paano mauugnay ang Amerika at magbibigay ng buhay doon sa image of the beast. Ngayon, malinaw na. Dahilan ang Pope ngayon ay American. At kung yun ang doon gugulong ang propesya. At ang katuparan nito ay makikita natin nangyayari ayon sa sinasabi ng kasulatan. Praise God. Kahit naniniwala ako, hindi na tayo magtatagal, mga kapatid. Ang mga hula ay papunta na sa kanyang kaganapan. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Palapakan natin ating Panginoon. Tayo tumayo sa oras na ito.
Kagaya ng sinabi ni Stephen, when he quote, ang sinabi sa Exodus, until there arose another king over Egypt who knew nothing about Joseph. Oh, praise God. They believe it won't be long. We'll be going home. Hallelujah. Awitin natin ang awit na yan, it won't be long. And then we will pray and let's commit ourselves once more sa ating Panginoon sa mga ito. Praise God. In a twinkling of an eye, we will be changed, Lord God. We shall be like you, Lord God. Wonderful name of Jesus. Jesus. Thank you, Lord God. Thank you, Lord Jesus. Purihin ka, dakilang Diyos. Kami sumasampalataya sa iyong mga salita. Hindi man namin alam ang mga bagay na mangyayari pa sa mga susunod na panahon. But Lord God, hallelujah. Inaakay mo ang iyong iglesia, Panginoon. Pinapatnubayan mo, hindi mo kami iniwan. Hindi mo pinabayaan ang iyong iglesia, Panginoon. You doesn't leave us comfortless and orphans, Lord. Ikaw ay sumama sa amin, Panginoon. O Lord Jesus, hallelujah, tayo manalangin. Amang Diyos, sa pamamagitan, Lord, ng iyong mga salita na aming napakinggan sa umagang ito, Panginoon. At aming tinitingnan kung paano ka nagbigay ng pangako at paano ang mga bagay na develop ang iyong salita at ang iyong pangako sa kanyang katuparan. At meron kang mga bagay na kaganapan na inilagay, Panginoon, na ito ay mga remarkable. Hallelujah. Ito ay notable, Lord. Kapansin-pansin, Panginoon. At ang bagay na kapansin-pansin na yung ibinangon at ginawa sa panahong yon ay yung pagbangon ng isang panibagong hari, isang panibagong paraon na walang puso para kay Joseph. Hindi kilala si Joseph. At Lord God, hallelujah, kung ang panahong yon ay katulad sa aming panahon na may pagbangon, hallelujah, ng isang hari, Panginoon Diyos, hindi man sa aming bansa, hindi man sa aming lugar, kundi sa aming tinitingnan mula sa iyong mga salita, Panginoon Diyos. O Lord God, hallelujah. Dalangin namin, Lord, na ito'y kagaya ng isang handwriting on the wall na nakasulat, Panginoon, sa pintuan o sa dingding, O Lord God, na maliwanag na nagsasalita at nangungusap. Hallelujah. At ang ikaw ay magpinta ng ganitong larawan. Pinakita mo sa isang hari, siya'y nilagay mo sa timbangan at nasumpungan siyang kulang. Ngunit ngayon, Lord, ay merong isang, hallelujah, sulat na nababasa namin. Isang palatandaan na aming nakikita ng aming mga dalawang mga mata at nakikita ng buong mundo. At maaaring marami ay sumusunod sa ganitong mga bagay. But Lord God, for the bride and for the saints and for the body of Christ, Lord, ay meron itong kakaibang bagay na pinapahiwatig sa iyong mga anak sa huling mga araw nito. Lord God, hallelujah, by your grace, Lord, and by your mercy, Lord God, prepared us, Lord, para sa araw na yun. Ihanda mo kami, Panginoon, para sa araw na yun. Pagtibayin mo ang aming pananampalataya. Build up our most holy faith, Lord God. At kagaya ng sinabi ni Jude, build up your most holy faith, praying in the Holy Spirit. Na manalangin sa Espiritu
At sa ganitong paraan ay aming ihanda ang aming mga banal na pananampalataya para sa araw na yun. O Lord Jesus, ang mga bagay ay umiinog sa kanyang sarili. Na-unveil, na-unfold, Lord God, ang mga bagay na kasulatan. And we realize, Lord, that this is almost 70 years after na ipangaral ito ng iyong lingkod, that after 70 years now, ay nakikita namin ng aming dalawang mga mata ang ganitong mga bagay. O Lord Jesus, hallelujah, dalangin ko, Panginoon, bayan ng bawat isa, take it seriously, Lord, sa kanilang mga puso, Panginoon. Kanilang kunin ito, hindi ng panahon ay kagaya pa rin ng dati, kundi ang panahon ng Diyos ay umiinog sa kanyang sarili, papunta sa kanyang kaganapan ng mga bagay. At Lord God, hallelujah, hindi namin kayang pigilan ang prophecy, hindi namin kayang pigilan ang plano mo, O Diyos. Ni kahit man ang kaaway, hindi kayang pigilan ang iyong layunin at ang iyong plano, Panginoon. Ito ay magkakaroon ng kaganapan. O Diyos, hallelujah, Panginoon, ang buhay na ito na aming kinakaharap, Panginoon Diyos. Lord God, kami ay magpapatuloy sa pagbaka. Magpapatuloy, Panginoon, na gawin ang iyong kalooban. At magpapatuloy, O Diyos, ng aming mga puso'y manatili sa alab ng iyong Espiritu, Panginoon. At kung meron ng ilan sa amin na nagkukulang sa ningas ng iyong Espiritu, Panginoon, may you help us, Lord God, sa uling araw nito. At ito ang panahon, O Diyos, upang dalhin namin ang aming mga sarili, Panginoon, sa iyong harapan, O Diyos, at hingin namin ang iyong biyaya at ang iyong kahabagan, Panginoon, sa bawat isa amin. Hallelujah, na wag mo kaming lagpasan. And we believe, Lord, hindi mo kami lalagpasan dahil lang sinabi mo, kung ang anak ay hingi ng tinapay, siya'y pagkakalooban ng tinapay. At kung ang masamang ama ay kayang magbigay ng mabubuting bagay sa kanyang anak, gaano pa ikaw, Panginoon, na aming Ama na nasa langit, na hindi mo ibibigay ang iyong Espiritu sa bawat isa na humihingi sa iyo. O Lord Jesus, hallelujah, bless. Hallelujah. I-bless mo, Lord, ang bawat isa, bawat lalaki at babae, bawat kabataan, bawat ama at ina ng tahanan, Panginoon. O Lord, sa huling maaraw na ito, and prepared us for this glorious day, Lord. Ihanda mo kami para sa dakilang araw na yun, ang araw ng pagkaagaw, ang araw ng paglabas namin sa mundong ito. Ang panahon ng Exodus, Lord God, hallelujah, na hindi na magluluwat pa, Panginoon. Purihin ka sa oras na ito as we commit ourselves, Lord God, into your hands. At bayan mo, Lord, bawat isa na nagtatalaga ng kanilang buhay, bawat isa na nag-aalay ng kanilang buhay, bawat isa, O Diyos, na nagdadala ng kanilang buhay, O Panginoon, ingatan mo ito at iyong hawakan at wag mong lagpasan ng bawat isa. Purihin ka, dakilang Diyos, nais naming ibigay sa iyo at ibalik ang buong papuri, buong karangalan at buong pagpapasalamat. Lord, sabi ng iyong mga salita, ang masama ay hindi makakaunawa, ngunit ang pantas ay binigyan mo ng pagkakakilanlan na makaunawa ng mga bagay na ito. Thank God, Lord God. Thank you, Lord. Hallelujah. Salamat sapagkat ito ang iyong kalooban na itago sa mga pantas at marurunong, ngunit ihayag mo, Lord God, sa iyong mga hinirang sa uling maaraw nito. To God be all the praise, the honor, the thanksgiving. Hallelujah. By the name of our Lord and Savior, our Lord Jesus Christ. Everybody say amen. Hallelujah. Praise God. Palapan natin Panginoon sa oras ito. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka, O Diyos. Hallelujah. O luwalhati ng iyong banal na pangalan. Blessed be your name. Habang patuloy natin na awit ang awit na yan.